Good morning! Sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Piston simula na ngayong araw. PNP at mga LGU may libreng sakay sa mga apektadong pasahero. Mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao nitong Biyernes umakyat na sa 8 batay sa ulat ng Office of Civil Defense. 5 mangingisda nasagip sa magkahiwalay na insidente sa karagatan malapit sa Pangasinan. Isa pang mangingisda patuloy na pinaghahanap. Partnership ng Pilipinas sa isang US tech giant upang mapabilis ang internet connection sa bansa, pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At GSIS Furies nangunguna na sa Group A ng UNTV Cup Season 10 matapos maitala ang ikatlong sunod na panalo. Rookie team na Comelec Vanguards kinapos naman sa laban kontra PNP Responders. Una sa ating mga balita, ngayong araw ang umpisa ng 3 araw na transport strike na isasagawa ng grupong Piston bilang pagtutol sa napipintong deadline ng consolidation sa December 31. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mayroong mga libreng sakay na ide-deploy sakaling kulangin ng mga pampublikong sasakyan dahil sa transport strike. Mula sa Commonwealth, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon mula kay JP Nunez, live. JB, kamusta na ba ang sitwasyon ng mga pasahero? May mga stranded na ba dahil sa tigil pasada? Good morning, Kat. Batay doon sa assessment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, partikular dito sa area ng Commonwealth, sa Philcoa, yung nararanasan dito ng mga pasahero ay halos katulad ng normal na araw. At ayon sa LTFRB, mayroon pa namang sapat na mga bilang ng mga pampublikong transportasyon sa kabila nga nitong transport strike na isinasagawa ng grupong Piston ngayong araw. Personal na nag-inspeksyon si LTFRB Chairman Jopelo Guadis III sa bahagi ng Commonwealth Avenue upang obserbahan ang sitwasyon sa kalsada ngayong umaga. Ayon sa LTFRB, may 10 ruta sa Metro Manila ang tinitignan nila na posibleng maparalisa dahil sa transport strike na isinasagawa ng grupong Piston ngayong araw. Kasama dito yung ruta ng Novaliches-Malinta, Shelterville, Novaliches, Bagumbong, Novaliches, Deparo, Novaliches, Paco to Santa Mesa, Monumento area, Catmon, Alabang area, Baclaran, A San Francisco Street to San Andres Bukid, at sa NIA, NPC to Mindanao Avenue. Kung sakaling kapusin ng mga sasakyan, mayroong nasa 250 na libreng sakay ang pwedeng i-deploy ng LTFRB sa buong Metro Manila. Sapat nila ito para sa nasa 10,000 mga pasahero na pwedeng ma-stranded sa biyahe. Inaasahan namang makikipagdialogo si LTFRB Chairman Guadis sa National President ng Piston na si Modi Floranda ngayong araw upang ihinto itong 3 araw na transport strike. Iginigiit ng Piston na no to PUV phase out dahil sa napipintong deadline ng industry consolidation sa December 31 ngayong taon. Ayon naman sa LTFRB, hindi na nila i-extend pa ang deadline ng consolidation dahil 7 beses na rin itong naiurong. At Kat, ayon naman sa kay LTFRB Chairman Guadis, yung mga sasali sa transport strike na sila ay mga harang o mambabato nung iba namang mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe pa rin sa kabila nga nung transport strike ngayong araw, ay pwede silang kuhanan ng plaka at i-report sa LTFRB at i-issuean sila ng show cause order para masuspinde yung kanilang mga prangkisa. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Kat. JP, nakita nga natin yung iba't ibang mga lugar na magsasagawa ng transport strike. Pero meron ba tayong alam kung ilan ang mga pampasaherong jeep ang sasali dito sa transport strike ng Piston? Yung bilang, susubukan pa lang natin makakuha ng bilang doon sa Piston
kung ilan talaga yung mga kasama dito sa kanilang transport strike. Ang alam natin, magsasagawa sila ng programa sa area ng Katipunan at aabangan din natin para makakuha tayo ng detalye doon sa mismong magiging pag-uusap ni Chairman Guadis pati ni Camo de Floranda na presidente ng Piston. Kat? Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Commonwealth, Quezon City. Magde-deploy ng nasa 1,000 sasakyan ang Philippine National Police para magbigay ng libreng sakay sa 3 araw na tigil pasada simula ngayong araw. Sa isang panayam, sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 920 na sasakyan ang ide-deploy ng PNP nationwide. Ito'y bukod pa sa ibibigay ng mga local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa mga sasakyan, nasa 9,000 pulis din ang ipapakalat sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga babaan at sakayan ng mga pasahero. Babantayan din anya ng mga pulis ang posibleng harassment sa mga drivers sa pamimilit sa ibang mga tsuper na sumama sa tigil pasada. Mayroon din anya mga miyembro ng Reactionary Standby Support Force ang PNP na maaari pang i-deploy kung kinakailangan. Umakyat na sa 8 ang nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong Biyernes. Batay sa ulat ng Office of Civil Defense, 4 sa mga ito ang mula sa Sarangani, 3 sa South Cotabato at 1 sa Davao Occidental. Mahigit 120 mga bahay naman at gusali naman ang nasira. Nitong Sabado ay nagpulong na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kasama si Vice President Sara Duterte upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektado ng lindol. Dumalaw na rin ang pangalawang Pangulo sa mga kaanak ng mga nasawi. Kahit nasa Hawaii, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng video conference ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, inutos ng Pangulo na ituloy na ang relief operation sa mga naapektuhan ng lindol, lalo na sa Sarangani Province. Pinatututukan rin ni PBBM sa mga opisyal ang mga naapektuhang lugar dahil na rin sa mga aftershocks. Pinatitiyak rin niya ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilbert Teodoro, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Undersecretary Edu Punay, Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at iba pang opisyal. Nasagip ng mga tauhan ng isang cargo vessel mula Hong Kong patungong Subic, Zambales ang isang mangingisda na palutang-lutang sa gitna ng karagatan sa Agno, Pangasinan sa gitna ng sama ng panahon. Samantala, 4 na mangingisda na ilang araw nang nawawala ang nasagip ng kapwa mangingisda sa Infanta, Pangasinan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Binigyang pagkilala ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang kapitan at mga crew ng cargo vessel na MV Dariang Space dahil sa pagsagip sa isang Pilipinong mangingisda sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan nitong Sabado ng hapon. Certificate of recognition is presented to officers and crew of MV Dariang Space for acts of heroism during the successful search and rescue of Mr. Antonio Aurelio on 18 November 2023 at vicinity 7 nautical miles west of Agno, Pangasinan waters. Base sa imbestigasyon ng Philippine Coast Guard, November 17 pumalaot ang 2 mangingisda mula Agno, Pangasinan pero hindi na ito nakauwi dahil sa sama ng panahon. Tuluyan na ring tumaob ang kanilang motorbangka. Agad namang inalerto ng PCG ang mga barkong nagdaraan sa lugar at maswerteng nakita ang survivor. Okay lang din po kasi nasa port side siya. Kung sa starboard siya, malabo din siguro po namin nakita. Ano din talaga, blessings din talaga sa kanya. Saka nag-full speed kami, saka nag-iba na direksyon kasi may bagyo kami iniiwasan. So parang dito talaga kami Patuloy namang nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad para mahanap ang kasamahan nito. Samantala, binigyang ding pagkilala ng PCG ang isa namang mangingisda na si Johnny Marag, 21 years old, pagkatapos nitong ma-rescue ang 4 na mangingisda na ilang araw nang nawawala.
November 9, pumalaot ang 4 sa layong 70 nautical miles ng karagatan ng Infanta, Pangasinan. Dahil sa sama ng panahon, nag-issue sa araw ding yon ang PCG ng notice para bumalik na mula sa laot ang lahat ng mangingisda sa Northern Luzon. Pero dahil nasira ang makina ng bangka, nagpalutang-lutang na lamang sila sa karagatan sa loob ng ilang araw. Para makasurvive, iniinom na lang ng mga mangingisda ang natunaw na yelo para sa kanilang nahuling isda at pinapaarawan na lang ang mga bilasang pusit na siyang kanilang kinakain. November 15, nakita ni Johnny ang 4 na mangingisda sa layong 40 nautical miles ng Candelaria, Zambales at na-rescue ang mga ito. Nasa maayos ng kalagayan ang nasagip na mga mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa atin naman pong weather update, apektado ng shear line ang malaking bahagi ng bansa. Base sa forecast ng Pag-asa, may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Bicol Region at Mimaropa. Babala ng Pag-asa, posibleng magkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pero may posibilidad na pagkakaroon ng mahinang pag-ulan dahil naman sa apekto ng amihan. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay may papulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang paggamit ng satellite internet ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maserbisyohan ng mabilis na internet connection ang mga malalayong komunidad sa bansa. Sinamantala ng Pangulo ang pagkakataon na mabisita ang tech giant na SpaceX sa Amerika matapos dumalo sa APEC Summit. Narito ang report ni Nel Maribho. Hindi man natuloy ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at SpaceX at Tesla CEO Elon Musk sa sidelines ng APEC Summit, nakabisita naman si PBBM sa pasilidad ng SpaceX sa Los Angeles, California bago humarap ang Pangulo sa Filipino community noong Sabado, LA time. Dito nakapulong niya ang SpaceX President at Chief Operating Officer na si Gwen Shotwell at Vice President for Starlink Operations na si Lauren Dreyer. Sa talumpati ng Pangulo sa Philcom, inihayag niya ang kanyang pagnanais na mapalakas ang broadband connectivity sa bansa sa pamamagitan ng partnerships na nasabing US tech giant. We were given a tour of the SpaceX facility. Our vast archipelago, ang ating 7,000 ang ating isla. That vast archipelago is an ideal candidate for satellite broadband service, and we look forward to improving broadband connectivity in the Philippines through Starlink and through all the others. Sa pamamagitan niya nito, mas magiging maayos ang internet service sa Pilipinas. In the very near future, through the links that we were able to develop on this trip, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online services. We will instead be hearing praise for the speed of our country's internet connectivity. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Januy na tiyaking maisa sa katuparan ng proyekto at maiadap ang kinakailangan teknolohiya na dadalhin sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumukuha muli ng atensyon ang pagsuporta ng Canada sa Israel sa pagboto nito sa mga mosyon sa pagtitipon ng United Nations. Alamin natin ang detalye ng balita sa report ni Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey, good morning. Ano ba mga mosyon niyang pinagbotohan sa United Nations? Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Una nang tinanggihan ng Canada, Israel, US, Hungary at 3 small island states ang isang mosyon ukol sa Israel settlements sa West Bank. Ang mosyon ay nananawagan na tigilan ng settlement na lumalabag sa international law at hinahanapan ng accountability ang Israel sa paglabag nito sa UN Charter.
Ayon sa motion, ang Israel settlements sa occupied territories ay laban sa Fourth Geneva Conventions at ito ay isang matinding hadlang sa pagkakaroon ng malawak, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Tinanggihan din ng Canada kasama ang Israel, US at Micronesia ang motion na nananawagan sa Israel na huwag pigilan ang pagtatrabaho ng UN agency na UNRWA, ang ahensya na nagsasagawa ng development at humanitarian work para sa mga Palestinians at masiguro ang safety ng mga personnel nito. Sa halip, iminungkahi ni Canada Lead Ambassador to the UN na si Bob Ray na maamyendahan ang motion upang i-acknowledge na ang mga taktika ng Israel ay resulta ng terrorist attacks ng Hamas. Kat ayon sa Global Affairs Canada, mahalaga na malinaw na magpahayag ng pagkondena sa terorismo ng Hamas ang international community. Balik sa iyo, Kat. Jeffrey, bukod ba dito sa mga nabanggit mo, dito nga sa UNRWA, yung pagpipigil ng Israel at saka dito sa mga Israeli settlements sa West Bank, may iba pa bang motion na kinailangang aprubahan sa UN or tanggihan ang Canada dito sa UN Convention na ito? Kat, nito nga lang less than 3 weeks ay nagkaroon nga ng ang Canada ay nag-abstain for a motion calling dun sa immediate, durable and sustained humanitarian truce ng Gaza. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Muli nagkaharap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit sa San Francisco, California. Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan ng patuloy na komunikasyon ng Pilipinas at China sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuho. Hindi lamang nakatuon sa isyu sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ang kabilang sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping na magkaharap sa sidelines ng APEC Summit sa San Francisco, California. We were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. But nonetheless, the problems remain, and it is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. Ang pag-uusap na ito ng dalawang lider ay kasunod ng patuloy na pambubuli ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular na sa pagharang at mapanganib na kilos ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang mga insidente na ito ay tinalakay ng Pangulo sa Chinese President. Once again, voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision as we have seen before, and hopefully to find ways to avoid that and have ways to move forward from this situation. Tinalakay rin ng Pangulo ang kalagayan ng mga Pilipino na nangingisda sa lugar. Whenever this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen. And I asked that we go back to a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters. And so I think the point was well taken by President Xi. Bago ang pulong kay President Xi, nagkausap muna sina Pangulong Marcos at United States Vice President Kamala Harris sa California na nakatuon rin sa sitwasyon sa West Philippine Sea kung papaano rin maisusulong ang kapayapaan sa riyon. Muli ring pinagtibay ng Pilipinas at US ang kanilang alyansa at pagpapalakas pa ng kooperasyon sa defense at security. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Honolulu, Hawaii na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang huling destinasyon bago umuwi ng Pilipinas. Ang unang naging aktibidad ng Pangulo ay ang pagharap sa Filipino community doon.
Makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, good morning. Kamusta ba ang pagbisita ng Pangulo dyan at ano ang naging mensahe niya sa Filipino community? Yes, Katila, naging emotional si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang humarap sa Filipino community dito sa Honolulu, Hawaii. Ayon sa Pangulo, ang Filipino community sa Hawaii ang tumulong sa pamilya Marcos nang sila ay ma-exile noong 1986. Nasa pagtitipon rin ng mga dating miyembro na nooy tinatawag na Presidential Security Command o PSC na nagbabantay sa First Family sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinamantala ni PBBM ang pagkakataon na magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay, silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa Makiki silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos, kaya hindi ko makakalimutan. Ayon sa Pangulo, pinilit niyang makarating dito matapos ang kanyang pagdalo sa APEC Summit sa San Francisco at working visit sa Los Angeles dahil sa malapit sa kanyang puso ang Hawaii. Ilan sa mga dating miyembro ng PSC ay natuwa naman na makita si PBBM. Masaya pa rin at least hanggang ngayon, loyal pa rin kami. Hanggang ngayon, yan ang sinumpa namin na tungkulin hanggat buhay kami para sa kanila. Masaya na kami na nakita namin na after 30 years. Habang nasa Honolulu, ay binisita kanina ng Pangulo ang US Indo-Pacific Command Headquarters Capability Orientation for the Joint Base dito sa Pearl Harbor, HICAM, at ito ay for West Philippine Sea Support. At mamaya kukuha tayo ng ibang detalye kaugnay dito sa mga napag-usapan dito sa Indo-Pacific Command Headquarters. At dadalo rin siya dito sa tinatawag na barge tour at wreath-laying ceremony, maging sa roundtable meeting naman sa Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Kat. Nel, anong oras ba inaasahan o kailan ba inaasahan ang pagbalik ng Pangulo at ano yung mga una niyang haharapin pagbalik niya dito sa ating bansa? Yes, Kat, ang alis namin dito mamaya ay bandang mga alas 3 or 3 between 3 p.m. o 4 p.m. Hawaii time. At siguro gabi ng Monday diyan sa Pilipinas ang arrival ng delegasyon matapos nga itong US leg visit nga ng Pangulo. Pero habang nandito nga siya dito sa Hawaii ay nakipagpulong na siya doon sa ilang miyembro ng gabinete ukol nga diyan sa nangyaring lindol diyan sa Sarangani at nagbigay na siya ng mga kautusan kung ano yung mga dapat gawin, partikular na yung pagpapatuloy nga ng mga tulong, relief operations dyan sa lugar na yan. At mamaya, alamin natin yung mga gagawin pa ng Pangulo pagdating dyan sa Pilipinas dahil magkakaroon tayo mamaya ng press briefing sa Pangulo mamaya. Kat. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Honolulu, Hawaii. Nangunguna na ngayon ang GSIS Furies sa Group A ng UNTV Cup Season 10 matapos maitala ang ikatlong sunod na panalo sa pagpapatuloy ng eliminations sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila kahapon. Kinapos naman ang rookie team ng Comelec Vanguard sa kanilang laban kontra PNP Responders. Narito ang report ni Bernard Dadis. Kinapos ang Comelec Vanguards para patumbahin ang PNP Responders sa kanilang bakbakan kahapon sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 10 Eliminations. Nagpaputok ng 26 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals si Richard Villanueva para painitin ang opensa ng PNP kontra Comelec. Nagawa pang maghabol ng Comelec sa last minutes, subalit kinapos na sila ng oras at nagtapos ang game sa final score na 99-95, pabor sa Responders.
with the effort ng lahat ng team, ng players, at saka coaching staff na paghandaan yung ano namin talaga. Lalo na daming shooter ng Comelec, so talagang ang hirap yung mag-challenge. Tapos si Namukatkat, ang galing talaga mag-facilitate din at the same time. Yung pre-access namin, binigyan naman namin, nag-execute naman kami. However, we fell short. Just so happens na PNP played better than us, and we acknowledge that na mas maganda yung nilaro nila at execution nila. So for us, back to the drawing board, kailangan namin mag-practice ulit and better execution ng mga pre-access namin ng mga plays. Sa ngayon, umangat sa ikalawang pesto sa Group B ang PNP na may 2-1 win-loss record. Sa second game, dikdikan ng sagupaan ng NHA Home Masters at Malacanang Team OP-PMS Trailblazers. Binasag ni Antonio Testiga Jr. via 3 points ang 88 points deadlock sa last 2 minutes para agawin ang abante. Subalit kaagad naman itong sinagot ng Trailblazers courtesy ni Kenneth Aljard to tie the ball game at 91 points. Malaking tulong ang quick 5 points run ni Alvin Vitug para agawin muli ng NHA ang momentum. Naghabol pa ang OP-PMS subalit mas nanaig ang tibay ng NHA Home Masters 98-93. Tumikada si Alvin Vitug ng 39 points, 6 rebounds, 4 na assist at 2 steals. Nagambag naman si EJ LJ ng 25 points at 11 rebounds kaya tinanghal na best players of the game. At least yung mga players namin, mas determinado silang manalo. Talagang lumaban sila sa every possession, hindi sila nawalan ng pag-asa. Dikit yung laban tapos underman pa kami. Pero lahat naman nag-step up para makuha namin yung panalo. Bricks of the game talaga. Hindi natin masasabi kung sino mananalo. Kung sino yung mas eager manalo, siya talaga yung mananalo. At sa third game, nangunguna ngayon sa Group A standings ang GSIS Furies na may malinis na 3-0 win-loss record habang nasa ikatlong pesto ang Magis na may 2 panalo at 1 talo. Tinalo ng GSIS ang Judiciary sa main game kahapon sa score na 89-81. Sumandig ang GSIS kina Reneboy Bansali na may 18 points, 6 boards, 7 dimes at 3 steals. At kay Carlito Rubio na may 16 points at 5 rebounds. My players just played smart down the stretch. Si Popoy Bansali was making the right plays and everybody was chipping in defensively. That's why we were making stops down the stretch. So it's a good thing we stopped that run nung Judiciary late in the fourth quarter. That's why we won. Kung naging story ng game is we had a slow start. Lousy yung start namin Then nung second half, going to the second half, sabi namin mag-adjust tayo sa defense namin. Ayun, siguro nakahabol kami. Pero ganun talaga, breaks of the game. May nananalo, may natatalo. Siguro sila yung much better team ngayon kaysa amin. Samantala sa Webes ay magbabalik naman sa Paco Arena sa Maynila ang triple-header games ng UNTV Cup. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Psalms chapter 106 verse 3 na nagsasabi, Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Mapalad silang nangag-iingat ng kahutulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today.
Good news po sa ating mga motorista dahil magpapatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, nasa 60 hanggang 90 sentimos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Bababa naman ng 50 hanggang 80 sentimos ang presyo ng diesel, habang ang kerosene naman ay nasang magro-rollback ng 50 hanggang 70 sentimos. Yun. Ganda lahat doon. Kahit ano pa yan. Kahit point lang. Nung nakaraan Isa na rin yan kasi yung iba, hindi sila nagtatagal ng parang pasenta-sentabo. Isang buo rin talaga na piso yung binababa nila. Nung nakaraan, di ba nabanggit ko, sabi ko parang nasa 67. Nagkamali ako, nakita ko 63 pala. Yung yung diesel. Tapos, ngayon, medyo mas mababawasan, baka mga 62 na lang. Pwede na. Masaya na yan. Mahal pala sa inyo. May mga nakikita ko, as low as 56. 56, may mga ganun. Meron. Tara, doon tayo. Doon tayo. Pero ito nga yung abangan ng mga motorist natin na every Monday. Talaga abangan natin yung mga oil price adjustments para kumbaga ma-budget natin din. Kasi nga, lalo na sa mga frequent na talagang na bumabiyahe, yung mga gantong kaliliit na mga adjustments, malaking tulong na yun. Kahit nasabihin mo 80 cents. Saka makakaano yun, makakadagdag din sa, kumbaga, malesen yung cost of living. Kasi ang Pilipinas pala yung isa sa mga, kumbaga, ang taas daw talaga ng cost of living dito kumpara sa ibang bansa. Diba? Sa Korea, diba sabi mo, mas mura yung mga presyo. Yung mga bilihin, na-realize ko, times 2 dito sa atin. Sa convenience store. Sa convenience store, medyo mahal pa rin, convenience store. Pero groceries, alam ko yung gas din nila medyo mababa din. Pero groceries, ang mura sa kanila. As in, sabi ko, ang mahal sa atin. Nakakaiyak. Parang gusto ko doon na lang mag-grocery. Tapos uwi mo na lang dito. Pero kasi diba kapag tumataas yung presyo nito, nagkakaroon nga ng mga pagtaas din ng mga bilihin natin, yung mga tapos yung mismong pamasahe natin. Kaya nagkakaroon ng mga transport strike. Kasi talagang nahihirapan na rin yung ating mga yung mga pampasahero nating mga jeep, lalo na kapag dating nga sa mga gasolina natin, pag tumataas ng tumataas. At least ngayon, nakikita nila na bumababa, baka matigil na rin yung strike. Kasi, di ba, mahirap din para sa ating mga pasahero, lalo na yung mga normal lang na mga natin, kababayan natin, wala namang mga sasakyan, walang mga motor. Talagang ang ginagamit nilang transportation din talaga is yung pagko-commute din natin, yung mga pagko-commute ng ating mga kababayan. So, kapag ganito yung mga balita natin, baka kahit papaano matigil yung strike, mag-continue tayo sa natin, sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Kasi diba, sinasabi natin yan kapag ang transportasyon ng isang bansa mabagal or hindi umuusad ng maayos, pati yung ekonomiya nyo babagal din. So, damay-damay talaga yan. Kaya dapat maagapan natin. Tsaka ngayon mag-holidays na din di ba? So, malaking kabawasan na to sa ating mga consumers na bibili ng mga mga groceries, tapos yung mga pangregalo nila. So, kahit pa paano ay merong bawas na sa madadagdag dun sa kanilang budget. Yung nakaraang linggo nagsisimula lang magtaas, 'di ba? Nagsisimula dun sa asukal. Ay sa sa mga tinapay, sa itlog. Tapos yung mga dairies natin na madalas ginagamit ngayong papasok na ang December. So talagang kailangan talaga natin yung mga ganitong klase ng balita para kahit papaano maano yung mga kasambahay natin. Pero abiso naman mula sa Taguig Local Government. Nakahanda po ang lokal na pamahalaan na magbigay ng libreng sakay sa mga ruta na maaapektuhan ng tigil pasada ngayong araw hanggang November 22. Sa mga may katanungan o nangangailangan po ng tulong, tumawag sa numero ng Command Center 02-8789-3200 o magpunta po kayo sa City Assistance Desk sa mga hubs o stations. Kung kayo po ay nasa District 1, pwede kayong magpunta sa dulo po ng Bagong Bayan, sa Global Gas Station ng Cayetano Boulevard, sa May Plaza po dyan sa Santa Ana at Napindan Police Station. Kung sa District 2 naman, sa may kanto po ng DOST, Caltex Station sa Tenement, Water Fund sa Hoda Terminal, Diego Silang sa Petron, Gate 3 Terminal, Common Terminal sa Market at Arca South Common Terminal. Kung nasa Embo Barangay naman, Pateros Bridge sa JP Rizal at Uptown Hub sa BGC Kalayaan.
So good news pa din kasi may mga libreng sakay tayo kahit nagkaroon tayo ngayon ng transport strike kasi naasahan hanggang November 22 ito. So sa mga kasambahay natin na papasok sa kanilang mga opisina, hindi ba? Kailangan natin makasakay at makapunta sa mga trabaho natin sa tamang oras. Ito baka pwede nyong hampingin yung ating mga libreng sakay dyan. Sumabay na tayo. Kasi nakapansin ko nga rin kanina, mga tayuan na rin yung mga bus. Ang aga pa nun kasi talagang walang masasakyan eh. Tapos medyo maluwang nga ang kalsada kasi walang masyadong bumabiyahe. Pero yung mga bus naman, makikita mo talagang mag-overload na naman sila dahil nga ang daming mga pasahero na talagang gustong makapasok agad. So kahit na overloading, tayuan na sila sa loob, sisingit at sisingit. Hindi naman mapigilan ng mga bus driver din na papasukin sila kasi maiintindihan mo dahil nga may transport strike. Minsan kahit ayaw mo naman ipagsiksikan, wala kang choice. Kaya buti din yung ibang school ata nagsuspend ng classes. Pero syempre, kabawasan pa rin to sa kaalaman ng ating mga estudyante. Parang merong mga napuputol sa mga, kumbaga yung momentum ng pag-aaral. Tapos ito nga parang hindi pa rin magandang balita ito na merong transport strike. Ibig sabihin, meron talagang parang pinaglalaban. May problema dapat i-address din. Ang daming maapektuhan nito kasi sa Taguig yung mga lugar na nabanggit. Kumbaga, yun talaga yung mga connectivity routes talaga na galing Taguig papunta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila talaga. Kumbaga, iba nakatira sa Taguig pero nagtatrabaho sa labas ng Taguig. Dito talaga yung daanan eh. Kaya maintindihan mo na sana dun sa ibang lugar din merong kumbaga kasi syempre kung hindi ka naman hindi ka sa Taguig nagtatrabaho, sa Taguig lang nangyari yung strike. Baka hindi aware yung mga ibang mga trabaho na may strike sa Taguig, maapektuhan yung mga empleyado na galing pang Taguig. Malamang baka mamaya malate sila or baka mamaya hindi nga pumasok, di ba? Naapektado iba't ibang businesses, hindi lang sa Taguig. Marami din kasi talaga yung population sa Taguig talaga. Makikita mo kapag kunyari walang strike, C5 tsaka yung lugar sa market talagang busy talaga yun. Maraming mga terminal, maraming mga public transportation talagang pinipilahan doon kasi nga hub talaga siya papunta sa iba't ibang lugar. Kaya maganda sa mga kasambahay natin, nakatutok sila dito sa Good Morning Kuya talaga bago sila umalis sa nilang mga tahanan. Para nagiging updated sila, di ba? Kasi mahirap ngayon, lalo lalabas ka dyan, makikipagbuno ka sa ganung klase ng environment. Mahirap pag wala kang masyadong kumbaga wala kang kaalaman beforehand na ganun. Parang, ano ba nangyayari? Ba't walang masakyan? Dapat ganito, nasa ganito na ako, ganito, ganyan. So, mas maganda talaga yung natin, kumbaga may kaalaman din tayo, nakikinig tayo ng mga balita pag-gising natin. Although may mga apps naman na pwede mong, di ba, may mga pwede kang magtumawag ng mga taxi. Pero syempre, paano kung naka-budget lang sa isang linggo yung yung pamasahe mo? Mas dodoble pa yung pamasahe niyan ngayon kasi pag may mga surge, traffic, ganyan. So alam nilang walang choice yung iba, mas tataasan ngayon yan yung mga may apps naman. So ganun din mahirap convenience pa rin. Kailangan handa talaga tayo. Tsaka kung kaya naman din na i-like na rin nila yung mga nasa LGU din nila. Mas maganda na maka-follow po kayo sa mga local government yun, mga pages para at least updated talaga dun sa mga legit na news. Kasi baka mamaya may mga sinishare tayo, hindi naman pala nasa legit na pages. At least dito, alam nyo na ito sa government nyo nilabas, legit po yun. Pero ito, good news naman po sa mga Pasayenyo. Ipinababatid po ng pamahalang lokal ng lungsod ng Pasay ang pamamahagi po ng financial assistance for learners para po sa buwan ng Abril at Hunyo ngayong taon. Narito po ang petsa at kung saang paaralan gagawin ang pamamahagi. Ngayon pong November 20 sa Marcela Marcelo Elementary School. Bukas po November 21 sa Villamor Air Base Elementary School kasama po ang SPED. Sa November 22 naman po sa P. Burgos Elementary School kasama pa din po ang SPED. Sa November 23 po sa Juan Sumulong Elementary School at sa Friday po November 24 sa Rivera Village Elementary School. Para po sa iba pang information, i-check lamang ang LGU Pasay PIO official Facebook page. Ito ang ganda nito, financial assistance. Tsaka hindi sa isang buwan lang. Meron sa April, meron sa June. Maganda na itong malaking kabawasan to at kaginhawahan to sa gastusin ng mga magulang. At saka na-appreciate natin dito, nakasama din pati yung dalawang school, meron sa SPED kasi alam din naman natin na medyo malaki yung pangangailangan at gastos para sa kanila. Pero ito, yung mabigyan sila ng financial assistance, malaking bagay yun. Kumbaga parang
makakahinga na yung ibang mga magulang na merong mga anak na special children ano. Parang ano sa kanila to? Regalo. Regalo talaga sa kanila to. Kaya ayun po, sa mga magulang po na malapit dito sa Pasay, yung mga nabanggit po natin, puntahan niyo po yung mga lugar po na yan para po sa financial assistance. Mondays to Fridays po yan, ngayong linggo po. Tsaka nakakatawa na may mga ganito tayo kasi ang dami natin nababalitaan nung may mga kaibigan ka, tumitigil sa pag-aaral, yung kapitbahay nyo, hindi mo napapasok sa school kasi walang pambili ng gamit. Yung may simpleng pambili ng gamit, parang pag-iisipin natin, parang kaya naman iraos yun, pero yung pang-araw-araw kasi nagastusin, yun yung medyo nabibigatan yung ating mga magulang. Kaya kung may mga ganito tayong klase ng mga assistant, at least, ito muna yung pwede nilang gamitin mabawa for 2 weeks. At least sa 2 weeks na yun, yung mga magulang naman, makakaisip pa ngayon ng paraan para sa susunod. Diba? So, ang laking tulong na nito kahit sabihin natin na nasa 1,000 man yan, 2,000 piso. Malaki ng tulong yan para dun sa kanila. Kasi at least, makakabawas yun sa gastusin ng mga magulang at makakahinga sila para sa susunod pa ng mga araw na kailangan nilang itaguyod yung pag-aaral ng kanilang mga. Parang wala namang binanggit kung ilan at saka kung sino yung mga qualified, no? Baka pwede natin tignan. For all naman. Oo, baka pwede natin tignan kung sino talaga yung parang kung meron mga requirements, baka yun talaga yung sobrang nangangailangan sa mga mga learners natin, sa ating mga students. Minsan pag iniisip nila, pag kunyari sinasabi nasa public school, na iniisipin mo na, pag public school, wala ka nang gagastusin. Pero hindi totoo di ba? Minsan kahit talaga sa public school ka na, meron ka pa rin additional na mga miscellaneous na nagagastos, di ba? Wala naman lang tuition fee. May mga projects na din to kumbaga ito pasanin pa rin kahit nasabihin mo libre na, syempre babaunan mo yung mga estudyante, magpapamasahe kayo papunta sa school unless walking distance yung school. Pero yung mga ganun, pag nag-add up yung mga bayarin na ganun, malaking tulong kapag nalaman mo na may mga ganitong financial assistance, no? True. Kaya mas maganda kung pwedeng lang na study now, pay never, di ba? Yes, La Verdad. Pwede lang lahat ng mga ganun. Wala ka talagang gastusin. Ang ganda talagang programa niya, no? Yung financial assistance ng mga estudyante. Kasi syempre, di ba, yung cost of living din sa Pilipinas. Kaya maganda yung mga ganitong financial assistance. At ito naman para sa mga couples naman sa Makati City na nagnanais ng worry-free wedding this year, mag-change status na sa #masayang wedding ni Mayora. Pwede po kayong magpakasal this coming November 22 or 23. Para sa mga interesado, kumpletuhin lamang ang requirements at magpa-schedule na. For more information, tumawag lamang sa City Civil Registry Office sa numerong 8870-1305 o sa Office of the Mayor sa numerong 8870-1102. Kaya ka pala nagtatanong kanina. Kinakabahan ka, akala namin nagpaparegister na. Ano ba requirements? Sabi niya gano'n. Nagulat ako, napatingin ako. Bakit ka ba kasama na? Ano naman yung nalaman mo na mga kailangan ng mga gusto magpakasal? Para sa mga kasangbahay, kasi tinanong ko sila kanina, ano bang mga requirements? Hindi pa kami nagpapakasal. Mga civil wedding, tinanong ko sila. Tinanong na, ano ba requirements? Ano ba kailangan? Yun nga kasi may mga requirements. Kailangan yung Senomar, yung Certificate of Marriage. Tapos yung PSA birth certificate, syempre para magkaalaman din kung saan ka pinanganak, di ba? Tsaka yung kung ano yung totoong mong pangalan, baka di mo pala alam yung totoong pangalan ng mapapakasal. Iba pala yung nakalagay. Ian Miranda. Ian Miranda lang yun, iina pala siya. Dati pala, Kaya yan, tsaka yung ID picture, tsaka yung community tax certificate, ayan, kailangan din. Kaya, kumbaga, ang daming requirements din pala na nagulat ako na kailangan pala. Kaya make sure din natin na yung mga requirements na hinihingi sa civil wedding nandyan. Saka syempre, lang to, November 22 and 23. Kaya ayan, i-schedule na rin na. Ready na natin requirements. Nakakuha ka na. Matagal ba kayo kakasal? Pwede, alam mo, pwede pa deliver na lang ng PSA, di ba? Oo, totoo. Mga pinakamabilis na yung, 3 days yata, ganyan, di ba? Pero mas mabilis makukuha mo agad pag puntahan mo na lang. Kasi 23 na po, kailangan mo na si Ian, pinagpapawisan na. Hindi, pero dun sa mga ready naman na, di ba? Talagang nasa plano na yung pagpapakasal. Pwedeng habol na sila dito. At least wala na silang gagastusin. Tapos andyan pa yung mayor. Madami pa silang mga kasabay. So happy-happy talaga yan. Makakita mo yung mga kasabay. Formal step na to ng nile-level up mo na yung relationship kapag meron talagang kasal na rin na mangyayari. At least dun, di ba? Parang iniligal mo na, di ba?
Saka syempre dapat tayo, financially ready. Yes. Oo, marami. Mamaya natuwa lang eh. Sige, pakasal tayo. Na-excite Madami kasi talaga nag-aabang ng mga mass wedding. Kasi ang kinakatwiran nila, kahit may pera naman na sila pampatayo ng bahay, may mga panggastos naman sila. Pero gusto nilang isipin is, kapag gumastos pa sila sa wedding, sayang din. Para pwede na sa bahay nila, kumbaga mga appliances sa bahay. So yung iba talaga, ito yung hinihintay. So sa mga gusto pang humabol dyan, pwede po. Dapat ready ka talaga. At sabi nga ni Ian, financially ready. Yeah. That's right. Good news naman para sa mga Makatizens pa rin. Kasi inaanyayahan po kayo ng Office of the Mayor at ng Economic Enterprise Management Office sa gaganaping Consumer Bazaar sa November 21 and 22, 2023. Isasagawa ito sa Makati City Hall Quadrangle, Barangay Poblacion sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layo ng programang ito na mabigyan ang publiko ng makatwiran at murang presyo ng mga dekalidad na produkto publiko. Kung kayo po ay pupunta sa Consumer Bazaar, huwag niyo pong kalimutang magdala ng sariling eco-friendly bags. Para sa iba pang update, i-check lamang ang official Facebook na My Makati Verified. Ayan. Huwag kakalimutan yung mga eco bag. Lagi ko nakakalimutan yan sa groceries. Sayang kasi, bibili ka na naman. Ang dami na sa bahay. Di ba? So, talagang dapat meron din tayo sa mga bags natin na nakatabi ng mga eco bag. Usually, sa mga ganun, kahit anong reusable talaga yung advisable ngayon kaysa sa mga disposable na kaysa yung kasi minsan yung mga single-use plastics talaga. Minsan, although parang siya, convenient talaga minsan. Pero mas maganda nga kahit sa mga di ba, kutsara, straws, basta reusable, no? Para makabawas tayo sa kung ano mang pollution yung pwedeng. Kahit sabihin mo ng sinesegregate mo yung basura mo, saan ba naman pupunta yung basura mo, landfills pa rin yun. Kumbaga, dagdag pa rin yun. Kaya maganda na, yun nga, maging aware tayo na kung sakali man, na pwede tayong kahit anong eco-friendly talaga, natin, suportahan natin. At, di ba, hanggang may mga nagbebenta pa rin ng mga bayong. Ganyan. Minsan nga yung umiikot pa yung mga dati na pag yung nakakalabaw ngayon kasi parang gamit na nila. Motor. O kaya motor yun. Tapos yung iba, may mga physical store sila ng mga local na products natin, pwede tayong bumili ng mga bayong, tawag nila mga bayong syaga daw. Tsaka nakakatuwa yung mga natin, yung mga consumers natin ngayon kasi talaga naghahanap na rin sila ng sustainable products. Yes. Diba? Kumbaga mas nagiging matalino na rin yung mga consumer natin sa pagpili ng mga produktong kanilang binibili. Chine-check na rin talaga nila yan. So talagang isa na rin yan sa trend ngayon, diba? Na kailangan yung mga binibili natin sustainable. Tsaka bukod dun, support local din tayo. Kaya maganda sa mga ganitong programa, diba? Mura, subalit. Dekalidad. Medyo nag-isip din ako eh. Yun yung magandang supportahan natin. Kasi talaga, local products, kung kaya, kung yun naman, kung pwede, hanggat maaari, support local tayo. Tama. At yan po mga kasangbahay, ang ating advisories for today. Eto, lipat naman tayo sa ating Kristiyano drama. Mga kasangbahay, ready na ba kayo? At yung mga nasa bahay po na nanonood ng TV, yan, mag-ilat-ilat muna po tayo ng ating Kristiyano drama. Hindi ba, meron tayong kani-kaniyang opinion pagdating sa fashion. Gaya na lang ni Deb na iba ang pananaw sa kaibigan niya pagdating sa pagiging fashionable. Panoorin natin kung paano niya mahihikayat ang kanyang kaibigan pagdating sa mahinhing pananamit.
Sa'yo to, right? Yeah, thanks. Nice. Oh, this looks like me. Nagpa-practice lang ako mag-sketch. It's nothing. Ah, ganun. Actually, you're really good, Deb. Napaka-fashionista nga ng mga drawings mo, but it doesn't reflect what you're wearing now. Dati naman ang sexy-sexy mo. Ano nangyari? Ba't nawala ang pagka-fashion icon mo? Do you even know what sexy means? Tsaka, wala nang nagbago sa akin eh. Nag-iba lang ako ng perspective. Whatever. I still like the old Deb. Why? Am I not likable now? Hindi naman sa ganun, but iba ka na kasi kung magdamit. Hindi mo na nga sinusuot yung friendship bracelet natin eh. At saka, you no longer wear makeup. And I can hardly see your ankle dahil sa long skirt mo. There's no skin to show off. Iba na ang taste mo sa fashion. Is that the kind of perspective you're talking about? Yeah. This is now my fashion standard. And I won't throw it away to impress the world. Tsaka, wala naman ako nakikitang masama for dressing up modestly eh. And dressing up like this, it's not looking outdated. It's a form of respecting myself. Kasi I believe that we can still dress nicely according to God's will. And still look beautiful in and out. Wow, Deb. I'm impressed. I wish you luck in keeping to impress your God. Dahil ako, I'm busy to impress men. I dress up like this because I choose to be noticed. All right. See ya. Bye. Sa'yo na pare. Akin na naman. Oo, kasi idol kita. Ikaw talaga. Sa'yo pare. Sa'yo na pare. Akin to? Yung sa'yo pare. Ba't ang konti nito, pre? Parang sa sunod damihan mo. Sa sunod pare, punuin ko yan. Miss Sixy! Ikaw mo na dito! Samahan mo kami! Bastos? Bastos daw tayo, pare! Anong bastos? Nag-iinuman lang nga tayo! Siya nga yung nangakit eh! Para saan pa ba yung suok mo? Wait, Deb. Pupunta ako sa camping ngayon. Kuya, para po! Ay, ka lang! Earrings ko! Sa'yo na lang to. Fake pala to eh. Sakit ka ba? Medyo. AJ, kayang kaibigan lang ah. Nalala mo yung sabi ko sa'yo? Dressing up modestly
is a form of protecting oneself. Kasi yung pagsusuot ng ganyan, magiging mitya yan ang buhay mo eh. The way we dress can affect the way people perceive us. Kaya, can you try dressing up like how you want people to address you? Kaya bang gawin yan? No. Ikaw. Doc, ano pa ba yung result ng test? AJ, the result of your patch testing shows that you have an allergic contact dermatitis. Kaya your skin is flaky, red, swollen, and itchy. Ano po yung Doc? Paano ko po nakuha to? Well, allergic contact dermatitis is caused by an allergic reaction to a triggering substance or allergens. Those allergens may include makeup, fragrances, soap, moisturizers, etc. Once exposed to these allergens, rust develops within minutes or hours. So, ano po yung gagawin ko, Doc? If you detect that a certain product is causing the irritation, you have to stop it. Kasi kung hindi, it may lead to even worse conditions. Kilala mo ba si Onassis? Sino po yun? Yung isa sa pinakamayaman sa mundo, yung asawa nun na naging asawa ni John F. Kennedy na matay sa breast cancer sa paggagamit ng cosmetics. Ito yung ointment ha. Twice a day ang pag-apply niyan, and then itong antibiotics mo 3 times a day for 7 days. Okay? Salamat po. Thank you. Ma! Hi! Hi! Ma! Ano po yung nangyari dun kay AJ? I'm sorry, anak, but it's unethical to discuss patient's record for confidentiality. Kumain ka na ba? Tapos na, Ma. Huwag na ako ng tinapay sa tindahan. Sige to. Salamat sa Diyos. Ang talented mo talaga, anak. Pero bakit ganito ang suot ng mga dinodrawing mo? Sa totoo lang, Ma, I'm still not used to dressing up like this. Pero, pinagsisikapan ko naman pong makasunod sa utos ng Diyos na nasa Biblia eh. I think I'm just expressing my desire on sexy clothes through my sketches. Hanggang sa kaya ko na talaga siyang bitawan. Alam mo yun, Ma? Yung parang may naglalaban sa loob ko whenever I consider dressing up sexy. Ano mo, anak? Masayan ka sa ganyang pakiramdam. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. And that's a battle you need to win every day with God's help hanggang sa hindi ka nagagambalin pa na masama. Ma, Deb, gawa na yung sasakyan. Ang sukle. Pinang-snacks ko eh. Kuya, buti naayos na yung car. Nakakatakot sa jeep kanina eh. Nga eh. Mauna na ako sa sasakyan. Si kuya mo nga eh. Nakaranas din ng ganyan sa banda niya dati pero hindi na siya nagpatinag na magsuot ng mahalay. Hindi naman low siya ng pagsuot mo ng mahinhing damit. I know you like fashion and I think modesty and fashion can totally go in. Make it a goal, anak, na kapag nakikita ka ng tao, makita sa'yo yung aral at ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang sa gayak mo, pati sa iyong gawa at ugali. Okay? Okay, Ma. Sa tulong ng Diyos. You are what you dress. Yung timtimang pag-uugali, bahagi ng mahinhing damit. Dahil isang bagay na idinadamit yan na dapat na makita
doon sa bagong pagkatao. Merong sinasabi si San Pedro, huwag sa labas ang kanilang paggayak. Ang tao pala ang gustong ginagayakan labas. No? Yun ang natural sa tao eh. Kung alin yung nakikita, yun ang ginagayakan. Kung alin yung nakikita, yun ang nililinis. Yung pagkataong loob, yung nakatago sa puso. Hindi lang para sa espiritual, para rin naman sa ating material. Kasi kung may sakit ka, paano ka naman maglilingkod sa Diyos? Kaya para makapaglingkod tayo sa Diyos, maingatan din ang ating kalusugan. Iwasan niyo yan kung ano-anong pinaglalalagay sa buhok, yung pagkakalikha niya sa atin. Kaya pinagbabawalan ng Diyos na kung ano-anong adorno ang ilagay sa kanilang katawan kasi Me, I'd rather disappear than be lifeless like the sea. Messenger audio. AJ? Dab, birthday ni Ate Bebe bukas. Ano, sama ka? Sure. Kaso, di ba kakalipat lang nila? Di ko pa alam kung saan yan eh. Magkita na lang tayo sa plaza. Kasama ko din si Ate Babs at boyfriend niya. Sige. Sama ko na din si Kuya Bryce ha. Alright, see ya! Sige. AJ? This is so new! Ayos ba? Yes! Naalala mo pa yung sinabi mo sa akin noon? I realized that I was so busy adorning myself ng kung ano-ano para lang mapansin ng mga tao. Pero anong napala ko? Pambabastos, napapahamak ako, at saka nagkasakit lang. Kaya Deb, I want to thank you for helping me realize that everything precious pala should be covered. Kagaya nating mga babae. Kaya, eto na ako ngayon. This is good news. Tsaka, I'm so happy that you brought me through my actions. Tama ka. Modesty will always be beautiful. Tama nga. Nandiyan na sila. Tara! Oh, ay ang buhay na tunay na buhay. Unsa paraisong ligaya ay walang hanggan. Tumado'y walang sugat, walang magkakapantay. Hindi ka na mangangambang ika'y muling malulumbay. Gayon din naman na ang mga babae magsigayak ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Unang Timoteo 2:9. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Unang Pedro 3:3-4. Yun, no? Ang dami nating mapupulot dito sa Kristiyano drama natin. Una, yung mga health benefits din na makukuha natin kapag wala tayong masyadong ginagamit sa buhay natin. Tapos, alam naman natin yun, di ba? Sa experience din natin, tayo madalas chinecheck din natin yung ating mga pananamit. Kung tayo ba, baka mamaya, nakikitrend na pala tayo sa fashion ng mundo, nakikisabay tayo, tapos hindi na tayo nakakasunod sa aral. So, madalas chinecheck natin yan, mahinhin pa ba yung kasuotan natin, maayos pa ba siyang tignan, at saka yung makukuha din natin dito na ang isa talaga sa dapat ginagayakan natin, yung
pagkataong loob natin. Hindi yung kung ano yung nakikita ng tao. Kasi ito madaling bihisan yun, madaling ipakita na maganda. Pero ano ba yung mas importanteng bihisan, di ba? Yung pagkataong loob natin. Napakadami nating mapupulot dito. Sobrang, hindi lang siya parang nasa isang perspective na pananamit na pang physical, kundi yung kalooban natin, yung puso natin, yung mga natututunan natin na mabuti, yun yung dapat natin iginagayak palagi. Kasi diba sinasabi rin naman na, maayos ka manamit, pero yung sa loob mo, diba? May mga ganun pero mas maganda yung loob, maganda rin sa labas, diba? Presentable ka pa rin nga harap sa ibang tao na hindi ka pag-iisipan ng masama. Kasi tayo, totoo naman sinasabi kasi nung iba na parang, ang Diyos tumitingin sa puso. Totoo yun, ang Diyos tumitingin sa puso, pero iingatan mo yung tumitingin na ibang tao kasi ang tao tumitingin sa panlabas. So iingatan mo rin yung mata nila nung titingin sa'yo, hindi lang yung dahil sa tinitingnan natin lagi yung sarili natin, gusto ko to kasi I look good, ganito, ganyan. Pero iisipin dapat natin, ano yung iisipin nung titingin? Yan. Iingatan natin parehas yung sarili natin at yung mata nung titingin sa atin. That's right. And from K-Drama, dito naman tayo sa ating MCGI Cares. Magpakatatag at patuloy na lumaban. Ganito ang nagiging prinsipyo sa buhay ng mga solo parent upang malagpasan ang mga pagsubok at patuloy na maitaguyod ang kanilang pamilya. Kalakip ng kanilang pagsisikap ay ang pagtitiwala sa magagawa ng may kapal at kanilang napatutunayan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. Nagpapasalamat ako kay Lord na isa ko sa napili na bigyan ng biyaya. Kapit lang kay Lord. Hindi tayo iiwanan ni Lord, lalo niya tayong aawakan ng maigpit kung lagi siyang nasa puso natin. Mahirap ang single parents, lalo na yung mga anak mo, halos nag-aaral lahat. Mahirap pero kinakaya ko para sa mga bata. Mahirap po maging single parent kasi po ikaw yung tumatayong nagiging ama at ina ng iyong mga anak. Ikaw doon yung po-provide lahat ng pangangailangan nila. Hirap. Lalo na nung nag-uumpisa pa lang ako na maging single parents. Mahirap na hindi mo maintindihan ba. Pang, halimbawa, may problema ako, ayun, nagdarasal lang ako. Sinasabi sa akin, ang bahala sa akin, tulungan niyo ako. Hindi nyo naman siguro bibigay sa akin kung hindi ko naman makakayan. Inaano ko na nga lang sa Panginoon na maging malakas ako para sa kanila, sa pamilya ko. Kailangan mo maging matatag para sa mga bata. Huwag kang susuko sa harapan nila. Basta tumawag ka lang sa Panginoon. Pinag-pray ko na lang kay Lord na ipauubaya ko na lang po sa Kanya na kayo na ang bahala sa mga anak ko at sa akin. Ganun. Nabigyan niya ako ng kalakasan. Masayang-masaya ako. Hulog ng langit. Hindi ko so katakalain na mapapasama ako sa ganito. Tuwang-tuwa ako. Sus ko, salamat po, God ka ako. May swerteng dumating sa akin. Hindi ko so katakalain na darating yun. Grasya. Nagpapasalamat ako at napili nga ako sa ganitong programa. Salamat sa programang ito sa Panginoon. Malaking tulong din niya sa pamilya ko at nabigyan niyo nga ako ng gingat, napili niyo kami. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa MCGI dahil po nagkaroon po sila ng ganitong proyekto, lalong-lalo na po sa mga single parent na katulad ko. Nagpapasalamat din po ako kay Lord
Dahil po, isa po ako sa napili dito po sa aming baryo para po mabigyan ng ganito pong proyekto po. Nagpapasalamat ako kay Lord na isa ako sa napili na bigyan ng biyaya na kailangan nga natin sa pang-araw-araw. Kayong mga single mom, laban lang. Kapit ka lang. Manalig lang sila sa Panginoon at gawin nilang inspirasyon yung kanilang mga anak, pamilya, para maging matatag sila sa buhay. Sa mga katulad ko pong single mom, kahit po gaano kahirap ang buhay, kailangan mong ipagpatuloy alang-alang sa mga anak mo, kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Tayong lahat na single parents, tayo lahat na nandito, kapit lang kay Lord. Hindi tayo iiwanan ni Lord, lalo niya tayong aawakan ng maigpit kung lagi siyang nasa puso natin. Na may mga nafe-feature tayo ng mga magulang, no, mga mag-asawa, sinasabi natin mahirap talaga yung buhay may asawa, lalo na pag may mga anak kayong binubuhay. Paano pa kaya itong mga solo parent natin, no, na hindi naman sa kasamaang palad, pero niloob ng Diyos na maging mag-isa sila. Diba, kumbaga, kung nawala ng maaga yung kanilang mga asawa, iniwan sila, nasa kanila naiwan yung kanilang mga anak. Kumbaga, lagi nakakatuwa yung nakita natin na lahat pala sila halos ng mga nakausap na interview natin, na lahat sila ang naging pag-asa nung nawalan sila ng kasama sa buhay. Ay, ang Diyos, yung lagi silang humihingi ng tulong sa Diyos na, Panginoon, mag-isa na lang ako, may mga anak ako, sana tulungan mo ko, 'di ba? Ay, nakakatuwa sa kalooban na isa tayo isa tayo dun sa mga panalangin nila na nagkaroon ng katuparan, na sinagot natin kahit paano yung mga kahilingan nila, na may tumulong sa kanila sa pamamagitan ng awa ng Diyos. 'Di ba? Kaya nakakatuwa na meron tayong mga ganitong gawain, MCGI Cares, kasi nagiging sagot tayo dun sa kabalisahan ng ating mga kababayan, na isa rin yun sa hiniling nila sa Diyos. At nakakatuwa dahil nagamit tayo ng Panginoon para makatulong sa kanila. Oh, tsaka yung makapagpasaya ka ng matulungan mong kapwa, tsaka hindi lang din masaya yung natulungan, masaya rin yung nakatulong. Diba? Kasi parang masarap sa feeling na nakakatulong tayo sa mga ano. Kaya salamat sa Diyos sa mga gawain din natin, no, sa MCGI. And speaking of masaya, no, masaya rin kapag meron tayong planong mamasyal, di ba? Siyempre, ang isa sa inaalam natin, kung ano ba ang sikat na pasyalan sa pupuntahan nating lugar. Kaya para sa mga kasangbahay natin na ang destinasyon na yung Malaysia, ang isa sa famous tourist spot dyan ay ang Melaka. At para magka-idea kayo kung ano ba ang makikita sa lugar na yan, panoorin natin. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Samahan niyo ako today as we explore one of Malaysia's most famous tourist spots, ang Melaka. Ang Melaka ay one of the 13 states ng bansang Malaysia. Isa itong UNESCO Heritage Site dahil naitatag ito noong pang 1400. Speaking of heritage site, nandito tayo ngayon sa Stud Hash na itinayo noong 1650. Dati itong administrative capital ng Melaka at isa na ngayong museum. Ang museum na ito ay nagpapakita ng maraming artifacts gaya ng pananamit at tradisyon
tag-init dito sa Melaka, huwag kalimutang magdala ng payong, sombrero, pamaypay, at tubig. Ang last but not the least sa ating itinerary, ang Junker Walk! Ang Junker Walk ay bahagi ng Old Colonial Town na naitatag sa panahon ng Dutch occupation noong 17th century. Ang kalye na ito ay ipinangalan mula sa isang Dutch na may prominenteng posisyon at Ako po si Nish, ang inyong nakasama sa ating virtual trip for today. At mula dito sa Melaka, Malaysia, bumabati kami na Good Morning, Kuya! Yon, shoutout po muna sa ating Malaysia production. Yon. Parang ano, no, sa Malaysia, parang Pilipinas lang din. Yes. When it comes to streets. Siya, parang may binondo rin dun. Tapos nakita nyo rin kanina yung parang ano, parang intramuros. Yung built nung ano, yung walls na talagang classic. Kaya ang dami rin palang pupuntahan. Kaya sa mga kasangbahay natin no, na pupunta ng Malaysia. Ayan, may mga tips na tayo. Kasi may mga pwedeng puntahan. Tsaka may cruise pa kanina, di ba? Oo. Nakakatawa kasi kamukha rin natin. Oo. parang mga Tsura, no? parang mga Filipino din. So parang nagsalita lang doon lang magkakaroon ng difference. Pero may mga language, may mga words tayo na halos kasayang dun sa kanila. Kaya nakakatuwa pag pumunta. Kanila ba yung ano, Terimakasi? Terimakasi. Ay, I'm parang not thank sure. you ata, gano'n. Pero meron kanina salamat eh. Salamat ba yun, no? Tingnan natin. Hindi natin Mamaya. alam. Pero may similarities. Ayun. Pero ayan, sige, this time, greetings naman na tayo. At happy Sabbath anniversary, Brad Noli Sabala. Happy Sabbath anniversary! And of course, we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Wow. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders,
Contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Bakit may gano'n? Parang ginagaya Parang ka. nagaya mo. Oh, hindi. Parang ginagaya mo. Gusto ko na mag-almusal. Pagbigyan. Akala ko ano eh. Sige. Tawa ka dyan ah. Ito, next. Buti na lang talaga, 8:29 na. Ipipredict ko na. Sige, gagawin ko na. Unahan na kita. Ayan. Ayan. Pero yung terima kasi pala, Indonesian pala. Na-bother tuloy sa'yo ko kasi kinu-question mo eh. Now we know. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. And we would like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. At binabati ko rin po ang lokal ng Lolas Malolos at ang Group 4, ang aking mga kalokal. Hello po sa inyo at kay Jayman Yerman, Trisha Dump, kay Nishi, kay MJ Peñales, kay Jane Dagohoy, kay Arglen at sa lokal po ng Show Boulevard. Sila yung mga nasa TikTok live ko nung nakaraan. Pahabol lang din po ako sa lokal po ng Baclaran. Ayan, habol lang po na. Good morning po sa inyo. Alam mo, pinahirapan mo yung cameraman na Sorry. Pahabol lang. Pero, good morning then, and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. To all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!